At isang lola nga po ang kumpirmadong nasawi sa malaking sunog na yan sa Nia Road sa Quezon City. Ang daan-daang residenteng nawala naman ng tirahan sa kalsada muna, nagpalipas ng magdamag at posibleng doon na rin po magbagong taon. Darito unang balita live ni Mab Gonzales. Mab. Igan, malungkot na pagtatapos nga para sa taon nung ilang mga taga rito sa Nia Road sa Quezon City dahil nasa 1,000 pamilya ang nawalan ng tirahan at isang lola naman ang namatay sa sunog kagabi. Halos 20 minuto lang mula nang sumiklab ang sunog sa Nia Road sa Quezon City alas 6:30 kagabi. Inilagay na sa Task Force Alpha ang mga rumirespondeng bombero. Mabilis na nilamon ng apoy ang mga bahay. Ang Nia Road napuno agad ng mga nagtatakbuhan para masagip ang anumang kaya ng kanilang kamay. Nagsimula doon sa bahay ni certain Romano sa may second floor, sa may gitna ng nasunog nating area. Dito sa lugar na kasi ito, kahit maluwag yung daanan niya, yung looban kasi wala tayong definite na iskinita, kahit man lang iskinita na matumbok na pwedeng naming i-penetrate papasok. Kaya hirap na hirap kaming pulahin. Maya-maya lang naabutan naming tumatakbo si Aling Nancy. Balisa at di makausap. Hinahanap niya ang kanyang pamangkin. Galing pa kami sa Gatuna. Hindi na namin siya nakita pa. Habang ang sunog, pataas ng pataas ang alarma. Alas 7:30 ay tinaas ito sa Task Force Delta. Sa paunang investigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng isang paupahang bahay. Nasawi ang 74 na taong gulang na si Corazon Tiozon na posible raw nakulong sa loob ng bahay. 3 iba pa ang nagtamo ng minor injuries. Hindi naman mapigilang maiyak ni Renalyn pag naiisip na sa kalsada na siguro magbabagong taon ang pamilya niya. Kaya hindi na lang pa ako kumuha po ng gamit kahit anong naaligtas ko pong gamit. Wala po kaming kahit pirasong gamit. Wala po talaga ako nakuha kahit mga requirements po namin. Wala po kami nakuha kahit isang panty man o bra, wala po. Yung suot-suot lang po ang nailigtas po namin, mag-iina po ang damit namin. May mga pamilyang sa Center Island nagpalipas ng gabi. Marami pa namang bata at sanggol. Karamihan sa mga nasunugan, walang naisalbang gamit sa bilis ng pangyayari. Kami nga, wala kami manilabas na gamit. Pati yung pinakamahalaga naming pinaghanap buhay na kinita, wala. Pamaskuhan namin, andyan. Sunog. Mga gamit namin na importante, wala. Yun lang po yung ano namin. Kaya masakit. Ang nanay ni Edgardo, nagbabakasyon lang sa Maynila at nasama sa pagkukumahog. Pasalamat po kami sa Panginoon na kompleto po. Mga bata, kahit kaninong bata, bit-bit namin para lang malabas. Nailabas. Pati ho yung mga hindi ninyo kasama sa bahay? Oo, meron po. Sa amin kasi, importante ang buhay. Yung gamit, makikita lang namin. Marami kaming gamit na naiwan. May hiling naman ang mga nasunugan sa pamahalaan. Mag-New Year nung namin problema po namin. Paano mo ngayong gabi sanugan? Dito po siguro po kami ma'am, samantala habang wala po pa kami mapupuntahan. Nasunugan po kami, sana ho kami, wag po nila kami papalayasin po dito. Paano naman po ang kalagayan po namin? Lalo yung mga anak-anakan ko po, mga liliit pa po sila. Igan, karamihan doon sa mga nasunugan dito na mismo sa kalsada nagpalipas ng gabi at hindi pa nga nila alam kung kailan sila magkakaroon ng malilipatang bahay. Samantala, doon naman po sa mga nais magpaabot ng tulong. Ang pangangailangan po ngayon ng mga taga rito sa Nia Road ay pagkain, tubig at damit dahil nga karamihan sa kanila ay wala talagang naisalbang gamit mula doon sa mga nasunog nilang bahay. Igan? Maraming salamat, Mab Gonzales.